Hello everyone. Parang na-miss kong humarap sa camera for almost 3 months. Wala akong wala akong exposure sa sa harap ng camera. Um, kakabalik ko pa lang sa work, first day ko. Um, August 17. Bumalik ako dito sa Baring noong 14. Bali may 2 days pa ako na rest day kasi dapat ang resume namin sa work dapat lagi siyang Saturday. Friday yung rest day ko, regular rest day, tapos Thursday. Bali 2 days yung rest ko bago ako pumasok sa work. Ano ba yung mga kaganapan ng bakasyon ko? So, nakakalungkot kasi parang biglaan yung uwi ko. Dapat July pa yung start ng bakasyon ko. May umuwi ako kasi yung father ko namatay. Kailangan namin umuwi ng mama ko na nasa US. So, settled na kasi lahat ng mga tickets ko, lahat. Nirebook, kailangan ko siyang i-rebook para makauwi ng maaga. Kaya yun. Kumbaga yung yung pinaka-bakasyon ko is malungkot siya, nakakapagod, na magastos. Pero nung mga after 2 months, nag-start na din ako na parang mag-relax. So, biglaan kami napapunta ng Thailand that time. Kasama yung family ko. Hindi pa nag-sink in sa akin yung parang physically nandito na ako. Yung utak ko is naiwan pa sa Pinas. Kasi medyo ito yung first time ko na 3 months vacation. Normally 2 months talaga. Nakakamiss. Namimiss ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Pagbalik dito, solong buhay na naman. Back to work. Parang nasa box ka na naman. Bahay, trabaho. Yun lang. Hanggang sa lumipas ang mga ilang taon. Ano pa ba yung kaganapan? Yun lang naman. Yan yung pinaka-summary ng ko. Pero marami akong hindi ako doon masyadong nakakapag-vlog na ganito na face-to-face talaga. Kasi, ewan ko, parang hindi ako komportable na mag-vlog doon. Gusto kong i-enjoy yung mga araw ko na pag-stay doon. Ayoko na nandun ako, nag-vlog ako. Lagi ako nakaharap sa sa phone. Wala muna, as in yung tamang kuha lang muna ako ng mga video na at least meron akong pang premiere.
pagdating ko kanina kasi first day, maraming work, mga paperwork, siyempre tambak. Mag-a-update ka ng mga mga records. Okay naman. So, balik sa dati. Balik sa solong buhay. Bumili ako ng bumaba ako sa wala naman akong nahawakan na wala naman akong hinawakan na maanghang doon sa doon bumaba kasi ako sa sa Thai supermarket, excuse me. Bahin ako ng bahin sa office kasi parang nanibago ako sa sa sobrang init dito. Sobrang init, nanibago ako sa sa aircon. Lalabas ka maghapon, I mean, nasa lamig ka maghapon, tapos bigla kang lalabas. Sobrang init din. Kaya, parang feeling ko sisipunin ako, sumasakit yung ko, yung lalamunan ko. So, bumaba ako sa sa Thai supermarket. Na-curious ako kung ano yung mga product nila. Meron din silang ganito. Siyempre. Kasi nakikita ko sa mga soup nila, naglalagay sila ng minuti mushroom. And then, itatry ko itong cup noodles nila. Yung pala nito is tom yum flavor, shrimp and creamy siya. Tapos itong mga snacks nila, try ko lang. Yan. Naisipon talaga ako, sorry. And then, now curious din ako sa lasa ng Vietnamese roll na ito yung ginagamit na rice paper na to. Kahit na lang yung pwede mong ilagay dito. Pwede ka maglagay ng mga salad, mga lettuce, mga ang ilalagay ko lang dito is pipino, carrots, yun lang. Tatry ko lang siya kung anong lasa nito. 20 pieces yung laman niya, nasa 120 sa pera natin. Merong malaki doon. Ay, hindi. Yung 20 pieces, yung isa na malaki yung yung size. Yung common na makikita yung ginagamit sa mga sa mga video. More than 20 pieces, siguro 30 pieces ito or more than. Hindi ko puro kasi Thai yung niya So, yun ang nabili ko. Ito yung mga nabili ko. Sisip rin talaga ako. Masama sa pakiramdam. Yung isa naman na dinaanan ko is sa Argentina supermarket. Siya, cold store siya na more on mga Filipino products naman. Pero yung binili ko lang kasi doon is ito lang. Cucumber lang, tapos carrots. Ito yung try kong ilagay doon sa rice paper na yan. Parang sa atin is lumpia wrapper. Hindi ko alam kung magvi-video pa ako nito kung paano ko siya gagawin. Pero, ang pinaka lang, basic lang naman mo lang siya isusuk mo lang siya sa
tubig ng ilang seconds. Tapos pwede mo na siyang i-roll mo na siya. Kung ano yung gusto mong ilagay doon. Din ako doon, kuha ako ng video sa loob ng supermarket na yon para makita niyo yung mga products ng Thai. Matagal pa yung expiration ito sa next year pa, 2025. May 2025 pa. Pag nagustuhan ko to, minsan kasi yung mga establishment dito, parang months lang, nagsasara na sila. Kasi syempre, dikit-dikit na yung mga negosyo mo, may mga business dito, lalo na mga cold store, halos tabi-tabi. Mga ilang buwan lang, nagko-close na sila. Kaya sana, magtagal yung yung supermarket na to. Kasi malapit lang to sa amin. Walking distance lang sa flat namin. Yun naman yung yung pinaganda dito sa company accommodation kasi maraming malalapit na mga cold store. So, yun lang muna yung ko ngayon. Yung story ko, yung update ko after na 3 months na tahimik sa sistema ng ng social media. So, dito na lang muna.